Sa gitna ng malawak at patag at berdeng bukirin ng bayan ng Sara sa lalawigan ng Iloilo, may isang payak na pamayanan kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay patuloy na nagpapaalala sa halaga ng pagsusumika sa pagitan ng ebidensya at takot. Ito ang dokyo sa dilim. Sa maliit na baryong ito lumaki si Joanna Demafelis. Ipinanganak siya sa isang pamilyang hindi kailanman naging marangya, ngunit busog ng pagmamahal, pagtutulungan at matibay na pananampalataya sa may kapal. Ang kanyang mga magulang na sina Crisanto at Eva Demafelis ay mga simpleng mamamayan ng probinsya na buong buhay na inialay ang kanilang lakas sa pagtatrabaho sa lupa upang maipakain at maipalaki ang kanilang mga anak. Ang pangunahing kinabubuhay ng pamilya Demafelis ay ang isang maliit na parsela ng palayan sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Iloilo. Ang buhay sa bukid ay may sariling ritmo. May mga panahon ng pag-aararo, pagtatanim ng mga binhi at ang kapanapanabik na panahon ng pag-aani kung kailan ang buong pamilya ay sama-samang nagtutulungan. Subalit sa kabila ng pawis at patuloy na pagod ng kanilang mga magulang, ang maliit na palayan ay hindi kailanman naging sapat para sa isang malaking pamilya. Sa kabuuan, 9 na magkakapatid ang pinalalaki ni Crisanto at Eva. Pang-anim si Joanna sa 9 na ito. Sa isang tahanan na may 11 miyembro, ang bawat araw ay isang patuloy na pakikipagbuno sa limitadong pinagkukunan ng kabuhayan. Ang kita mula sa ani ng palayan ay mabilis na nauubos sa pagbili ng bigas, ulam, gamot at sa mga maliliit na baon at matrikula ng mga batang nag-aaral pa. Maraming beses nang hapag kay Nanay Kapos kung saan ang bawat plato ay kailangang sukatin upang makakain ng lahat. Sa kabila nito ay pinalaki ni Crisanto at Eva ang kanilang mga anak na may paggalang at matinding pagpapahalaga sa pamilya. Isang aral na taos-pusong isinapuso ni Joanna mula noong kanyang kabataan. Mula sa kanyang pagkabata nakita na si Joanna ng hindi karaniwang kabaitan at pagiging responsableng anak at kapatid. Kilala siya sa kanilang kapitbahayan bilang isang dalagang laging may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya mabilis mairita o magalit kahit gaano pa kabigat ang mga gawaing bahay o kahit gaano pa kahirap ang kanilang pamumuhay. Sa kanilang 9 na magkakapatid, si Joanna ang nagsilbing isa sa mga pangunahing haligi ng tahanan. Siya ang madalas na maagang gumigising upang mag-ipon ng tubig, magsaing sa kalan na gawa sa kahoy at mag-alaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kapag ang kanyang mga magulang ay nasa gitna ng bukid at nagtatrabaho sa ilalim ng nakakapasong init ng araw, may likas na lambing at pagmamalasakit si Joanna sa kanyang mga mahal sa buhay. Kapag nakikita niyang pagod ang kanyang ina pagdating mula sa bukid, agad niya itong aabutan ng tubig at aalalayan. Kapag ang kanyang mga kapatid ay nagnanais ng maliit na bagay tulad ng bagong notebook o dagdag na baon sa paaralan, ginagawa ni Joanna ang lahat upang makatulong. Nagsikap siyang gumawa ng maliit na racket sa kanilang lugar mula sa pagtulong sa mga kapitbahay hanggang sa iba pang simpleng trabaho upang makalikom ng kaunting barya na agad din niyang ibinabahagi sa kanyang pamilya. Hindi kailanman inisip ni Joanna ang kanyang sariling nahiwalay sa kanyang pamilya. Ang kanyang sariling kaligayahan ay laging nakatali sa kapakanan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Habang lumalaki si Joanna ay mas lalo niyang naunawaan ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya. Nakikita niya ang unti-unting pagtanda ng kanyang mga magulang, ang patuloy na pagkulubot ng balat ng kanyang ama dahil sa pang-araw-araw na pagtatrabaho sa ilalim ng araw at pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina tuwing darating ang bayaran ng mga gastusin. Pangarap ni Joanna na makatapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho sa probinsya. Ngunit ang mabigat na realidad ng kahirapan ay patuloy na humahadlang sa kanyang mga plano. Naisip niya na kung mananatili lamang siya sa Sara at aasa sa malit na kita ng palayan, hindi kailanman maaahon sa hirap ang kanyang pamilya at hindi makakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Dumating ang taong 2013. Isang taon na tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ng pamilya ng Demafelis at ng buong rehiyon ng Visayas. Humagupit ang Super Typhoon Yolanda.
Isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ang bayan ng Sara sa Iloilo ay hindi nakaligtas sa bangis ng kalikasan. Ang malalakas na hangin at hagupit ng ulan ay nagpawasak sa mga kabahayan. Nagpabagsak sa mga punong kahoy at tuluyang sumira sa mga taniman ng palay na siyang tanging inaasahan ng pamilya de Mafelis. Pagkatapos ng bagyo, ang dating payak ngunit buo nilang tahanan ay naging isang maliit na kubo na lamang. Ang palayan na inaasahan nilang aanihin upang pambayad sa mga utang at pambili ng pagkain ay tuluyang nalubog sa tubig at nasira. Ang pamilya de Mafelis ay naiwang walang tirahan, walang kita at walang sapat na pondo upang magsimulang muli. Sa gitna ng trahedyang ito, nakita ni Joanna ang labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pamilya ay kailangang matulog sa ilalim ng pansamantalang bubong habang sinusubukang bumuong muli mula sa wala. Ang krisis na ito ang naging huling tulak para kay Joanna. Dito pumasok sa kanyang isipan ang isang napakabigat ngunit matapang na desisyon. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magsakripisyo upang tulungang makabangon ang kanyang pamilya mula sa matinding dusa na itinaas ng bagyo. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng pagkatrabaho sa malayo, doon siya makakalikom ng sapat na salapi upang maipatayo muli ang nasirang bahay ng kanyang mga magulang at maisalba ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Naghanap si Joanna ng paraan upang makapag-ipon ng paunang pondo at karanasan para makaalis ng bansa. Lumuwas siya patungong Metro Manila at nagtrabaho bilang isang domestic worker sa Parañaque. Sa kanyang pananatili sa Maynila, ipinakitang muli ni Joanna ang kanyang likas na kasipagan at katapatan. Bagaman bago ang kapaligiran at malayo siya sa kanyang mga minamahal sa Iloilo, tiniis niyang lahat ng kalungkutan. Ang malaking bahagi ng kanyang maliit na sweldo sa Parañaque agad niyang pinapadala sa kanyang mga magulang sa Sara upang pambili ng pagkain at pampaayos. Ngunit mabilis na naunawaan ni Joanna na ang kinikita ng isang kasambahay sa Maynila ay sapat lamang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ito sapat upang maipatayo ang isang matatag na bahay na gawa sa simento na kayang humarap sa susunod pang mga bagyo. At hindi rin ito sapat upang mapatapos sa kolehiyo ang kanyang mga kapatid. Sa tulong at payo ng ilang mga kamag-anak at kakilala, nagdesisyon si Joanna na subukang mag-apply para magtrabaho sa Middle East. Nung unang banggitin ni Joanna ang kanyang pagpaplano na magtrabaho sa Middle East sa kanyang mga magulang, hindi agad ito tinanggap ni Crisanto at ni Eva. Para sa kanyang ina, napakalayo ng Kuwait at napakaraming kwento ng mga kasambahay na inabuso sa ibang bansa. Ayon ng kanyang ama, na mailagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak lalo't napakabait at napakalambing ni Joanna. Ngunit hindi nagbago ang determinasyon ni Joanna. Nakikita niya sa araw-araw ang paghihirap ng pamilya matapos masira ng bagyong Yolanda ang kanilang bahay at palayan. Alam niyang kapag nanatili sila sa probinsya ay patuloy silang malulubog sa utang at hindi makapagtatapos ng pag-aaral ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa pamamagitan ng mahinahong pakiusap at paliwanag, unti-unti namang lumambot ang puso ng kanyang mga magulang. Napagtanto ni Crisanto at Eva na kagustuhan ng kanyang anak ay hindi para sa sarili nitong kapakanan kundi para sa buong pamilya. Upang matustusan ang napakalaking gastusin sa pagpoproseso ng kanyang mga papeles, mga medical exam, passport, placement fee at pamasahe patungo sa Maynila, ginawa ng pamilya de Mafelis ang isang napakabigat na hakbang. Sinangla nila ang kanilang natatangi at natitirang ari-arian na nagpapakain sa kanila. Ang maliit nilang parsela ng palayan sa Sara. Ito ay isang napakalaking pagsusugal para sa pamilya. Kapag hindi nagtagumpay si Joanna sa Kuwait, mawawalan sila ng kabuhayan ng tuluyan. Ngunit bitbit ang tiwala sa isa't isa at panalangin sa may kapal. Pinalagdaan nila ang kasunduan sa pagsangla upang mabuo ang kinakailangang pondo. Noong taong 2014, buwan ng Mayo, lumipad si Joanna patungo sa Kuwait. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, ang paliparan ng Ninoy Aquino International Airport ay napuno ng halong takot at pag-asa. Bitbit ni Joanna ang isang simpleng maleta na naglalaman ng ilang pirasong damit, mga personal na gamit at ang kanyang pinakatatanging ari-arian, ang mga larawan ng kanyang pamilya sa Iloilo. Sa kanyang huling pakikipag-usap sa kanyang mga magulang at mga kapatid ay napuno siya ng pangako
Nangako siya na magtatrabaho ng mabuti. Ang kanyang pangunahing layunin ay malinaw, may patayo ang bagong bahay ni Tatay Crisanto at Nanay Eva. Mapag-aral ang kanyang mga kapatid hanggang sa makatapos sila ng kolehiyo. At balang araw ay makauwi upang magsama-sama silang muli na wala nang alalahanin pa sa kahirapan. Sa unang 2 taon, every 3 months lamang nilang nakakausap sa telepono si Joanna. At palagi raw sinasabi ni Joanna na maayos lamang siya. Pagkatapos ng 2 taon, hindi pa rin umuwi si Joanna at nakahanap ng bagong employer. Sina Nadir Esam Asaf at Mona Hasun. Tumira si Joanna sa mga employer na ito pero walang nakapagkumpirma kung kailan nagsimula ang trabaho niya. September 2016, may Pinay na nagkwento na nakausap niya pa si Joanna sa kahuli-hulihang pagkakataon. Nakwento din ito na sinasaktan siya ng mga amo pero takot na umalis. Nakausap din daw ni Joanna ng taon na yon ang kapatid na si Criselda at nangako na babalik sa Pilipinas ng 2018. Pagkatapos noon ilang buwan na walang paramdam si Joanna. Deactivated na ang social media ni Joanna at hindi na makontak ang number nito. Pumunta na ang mga magulang ni Joanna sa OWA para i-report na missing ang kanilang anak. Ang sabi ng OWA, sinubukan nilang kontakin ang agency ni Joanna pero expired na ang lisensya nito noong June 2016 pa. Tapos na rin ang contract ni Joanna sa unang employer kaya nahirapan silang mahanap ito. Nagsimula ang pamilya sa paulit-ulit na paghingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at agency na nagpadala kay Joanna sa Kuwait. Sa loob ng mahigit 2 taon, namuhay ang pamilya Dimafelis sa gitna ng matinding kawalan ng katiyakan. Puno ng pag-asa na baka lamang nakumpiska ang kanyang telepono o sadyang napakarami lamang ng kanyang ginagawa sa bahay ng kanyang mga amo. Ngunit noong February 2018, mahigit 2 taon mula nang huling marinig ng pamilya ang kanyang boses, dumating ang isang balitang sumira sa puso ng buong pamilya at gumatong sa galit ng buong bansa. Sa isang abandoned o inabandonang apartment sa Kuwait City habang nagpapatupad ng eviction process ang mga otoridad sa dating tinitirhan ng Lebanese na si Nadir Esam Asaf at kanyang asawang Syria na si Mona Hasun. Binuksan ng mga pulis ang isang malaking freezer na naiwan sa loob ng unit. Sa loob nito ay natagpuan ng frozen at wala ng buhay na katawan ni Joanna Dimafelis. Nahirapan pa nga mga pulis na makilala noong una ang bangkay dahil sa ilang taon ito sa freezer at sobrang tigas na. Hinintay pang lumambot para makuha ang fingerprints at malaman na ito nga si Joanna Dimafelis. Ayon sa naging investigasyon at pagsusuri ng mga eksperto, si Joanna ay dumanas ng matinding pisikal na pang-aabuso, malubhang torture at mga bali sa kanyang ribs bago siya tuluyang binawian ng buhay at itinago sa loob ng freezer. Ang kanyang mga employer ay matagal nang tumakas patungo sa ibang bansa matapos nilang isagawa ang ganitong kahindik-hindik na krimen noong huling bahagi ng 2016. Ang balita ng kanyang trahedya ay mabigat na kumalat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang masayahin at mapagmahal na anak mula sa Sara, Iloilo na umalis lamang sa bansa upang may paggawa ang bahay ng kanyang mga magulang at mapatapos sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid ay umuwi sa kanyang bayan na nakasilid na sa isang kabaong. Ang pagkamatay ni Joanna Dimafelis ay naging mitya ng malaking diplomatic crisis sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Nagdulot ito ng malawakang galit sa publiko at nagbunsod sa pamahalaan ng Pilipinas noong 2018 na magpatupad ng total deployment ban para sa bagong overseas Filipino workers patungo sa Kuwait. Ipinag-utos din ang repatriation o pagpapauwi sa libu-libo mga Pilipinong kasambahay na dumanas ng pang-aabuso sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Interpol at international na paghahanap, nadakip ang kanyang mga amo. Ang Kuwaiti Court ay nagbaba ng hatol na bitay sa 2 may sala noong Abril 2018. Nang maglaon, ang Syrian Court ay naghatol din ng sentensya sa asawang si Mona Hasun habang si Nadir Asaf naman ay humarap sa mga legal na proseso sa Lebanon. Sa kabila ng pagkamit ng katarungan sa hukuman, ang sakit at kawalan sa puso ng pamilya Dimafelis ay hindi kailanman ganap na mapapawi. Si Joanna ay pumanaw sa edad na 29, isang buhay na maagang pinutol ng labis na kabagsikan. Ngunit isang pangalan
na magpakailanman ay tatatak sa kasaysayan ng bansa bilang simbolo ng napakataas na halaga ng sakripisyo ng mga overseas Filipino workers. Nang may pagkaloob ang hatol ng korte at dinala ang labi ni Joanna pabalik sa Pilipinas, ang buong bayan ng Sara sa Iloilo ay nagluksa. Ang dating tahimik na barangay kung saan siya lumaki ay napuno ng libu-libong mamamayan. Mga kapwa OFW, mga taga-suporta na nakiisa sa dalamhati ng pamilya Di Mafelis. Sa kanyang huling hantungan, hindi lamang isang pamilya ang umiiyak. Ang buong bansa ay nagluksa para sa isang anak na ang tanging hangarin ay magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang trahedya ni Joanna ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit nagdulot din ito ng makabuluhang pagbabago sa sistema ng pagprotekta sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa labas ng bansa. Dahil sa nangyari sa kanya, nirepaso at muling sinuri ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Estado ng Kuwait ang kanilang bilateral labor agreement. Isinulong ang mas mahigpit na probisyon para sa proteksyon ng mga domestic worker, kabilang ang karapatang hawakan ng sariling passport at cellphone at pagkakaroon ng tiyak na oras ng pahinga at ang direktang pagsubaybay ng mga embahada sa kalagayan ng mga kasambahay sa gitnang silangan. Para sa pamilya Di Mafelis, ang sakripisyo ni Joanna ay hindi kailanman makakalimutan. Ang maliit na parsela ng palayan sa Sara na minsang sinangla upang matustusan ang kanyang pag-alis ay muling nabawi. Ang kanyang mga kapatid na kanyang pinaglaanan ng pawis at buhay ay nakapagpatuloy sa kanilang pag-aaral at bitbit ngayon ang aral ng kanyang walang katulad na pagmamahal at kabaitan. Sa bawat pagsikat ng araw sa bukirin ng Sara, Iloilo, ang alaala ni Joanna Di Mafelis ay nananatiling buhay. Hindi siya simpleng balita lamang sa telebisyon o isang pangalan sa mga opisyal na dokumento ng pamahalaan. Siya ay isang mahalagang ate, maalaga, isang mapagkumbabang anak at isang pambansang paalala sa tunay na halaga at sakripisyo ng bawat overseas Filipino worker na nakikipagsapalaran sa malayo para sa pangarap ng kanyang pamilya. Ang kwento ni Joanna Di Mafelis ay hindi lamang isang paalala sa matinding sakit ng pagkawala, kundi isang napakalaking salamin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang anak. Sa bawat OFW na umalis ng bansa, bitbit ninyo hindi lamang ang inyong mga maleta kundi ang mga pangarap ng pamilyang inyong iniwanan. Sa mga pamilyang naghihintay dito sa Pilipinas, huwag nating kailanman baliwalain ang bawat tawag, bawat kumusta at bawat sakripisyo ng ating mga mahal sa buhay sa abroad. Hindi madali ang mag-isa sa ibang bansa at higit sa lahat ay walang anumang halaga ng pera ang makapapalit sa buhay at kaligtasan ng isang kapamilya. Si Joanna, saan ka man naroroon ngayon sa piling ng Panginoon, maraming salamat sa inyong napakadakilang pagmamahal at sakripisyo. Naway magsilbing ilaw at paalala ang inyong kwento na ang bawat Pilipino ay nararapat sa isang marangal at ligtas na buhay. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.